hindi. Hindi ka alis na... Wag! Parang awa mo na. Utang na loob. Yun na lang yung pag-asa ko, Bernard. Nakikiusap ako sa'yo. Wag, Bernard. Parang awa mo na. Payagan mo na ako. Bernard. Hindi ka alis, ha? Kaya tanggapin mo na ito na yung buhay mo. Hindi tong buhay na ginusto ko. Ginahasa mo ako. Punersa mo ako sa kadiliman. Ano bang kasalanan ko sa'yo? Ha? Ang gusto ko lang naman maging masaya kami mag-iina. Bakit ba ang damot-damot mo? Bakit ba ang sumo mo? Pang buhay ka na dito. At kapag tumakas ka, papatayin kita. Ang ginawa ko naman to, umalis po siya, nanghanap po ako ng scotch tape. Oh. Pinagdikit-dikit ko po yun. Paano ka nakatakas? Tinulungan po ako ng isang magsasaka at kakilala niya po yung biyenan ko. Naawa po sa akin. Oo. Ayun, bali yung pinasok ko doon sa bayong, yung mga papers ko. Yun po, napunta ako ng bayan dahil po napalusot namin yung papers. Kasi tinitingnan po ng biyenan ko kung saan ako po, may bit-bit pa ako o ano. Sabi ko wala, sasama lang po ako doon sa sa magsasaka na yon na may bibilin sa bayan, may bibilin din po ako. O sige, binigyan pa po ako ng pera. Naghingi ako sa kanya, o sige po, that time parang nasa mudo po siya. So sumama po ako doon. Nung sumama na po ako doon, buo na po yung loob ko, hindi po ako nagpalit ng damit. Yun pa rin pong pambahay para hindi po sila magduda po sa akin. Hello? Si Sunny Boy, buong araw na nag-iiyak dito, may sakit. Ha? Bakit? Ba't hindi yung tinadala sa ospital? Kapag may nangyaring masama sa anak mo, kasalanan mo, ha? Iniwan mo kasi, irresponsable ka. Oh! Bernard. Hello? Bernard! Ma, huwag na po kayo mag-alala. Nadayin na po siya ni Lola sa ospital. Pasensya ka na, anak. Wala ako dyan, ha? Bantayan mong maigi yung kapatid mo. At huwag mo ni pababayaan yung sarili mo. Opo, Ma. Kayo rin po dyan. I love you. I love you din po. Hi! Accept mo naman yung friend request ko. Bakit ba? Ang kulit mo. May anak na ako. Hindi na tayo bata. Para sa mga landian. At yung love na yan, hindi yan para sa akin. May anak ka na rin pala. Kung pwede lang, no? Hindi sana nila maranasan ang mga sakit na tinanas natin.
Sino pa yung mabubuting tao, sila pang lagi nasasaktan. Sally, kailangan mo ng kausap. Dito lang ako, ah. Sana maging kaibigan tayo. Hindi ko lang po pinapansin nung una yung nag-request siya sa akin. Oo. Wala po kasi lagi po sinasabi ng mga friend ko, naku, huwag ka na magpaloko dyan, naloko ka na nga eh. Baka mamaya maulit ang nangyari sa iyo. Oo. So, gano'ng katagal ka nang wala nung nakilala mo si Bobby? Magpo 5 years po. So, walang nagpakilala sa inyo? Wala Online po. mo lang siya nakilala? Oo po, saps lang po. Paano? Paano ba yon? Nag-friend request po siya sa akin, tapos nag-hi lang po siya. Oo. Yun lang. Tapos, scroll ko lang yung background niya, ganun. Ganun din po siya. Ang dami niya po message sa akin, pero hindi ko po pinapansin. Oo. Then after mga ilang months pa po, nag-hi lang po ulit ako sa kanya. Yun, na-start na po. Tapos nakipagkwento na po siya sa akin ng buhay niya. Ayun, nakipag-share kaming dalawa. Hanggang sa umuwi si Sally nang ikasal ang kapatid niyang matagal na niyang hindi nakikita. Pati Ma? na ang kanyang anak na si Titi po pala, ha? Sasa. Alam kong napakalaking sakripisyo ang nagawa niyo para lang makagraduate ako. Bakit naman po ganyan? Nakangiti nga po kayo pero yung mga mata niyo naman. Iniisip ko lang yung bunso natin, si Sunny Boy. Sana balang araw magkasama-sama tayo ulit. At mangyayari po yan. Basta ako, magtatrabaho ako ng mabuti. Para balang araw makuha po natin siya. At ikaw naman po, hindi na babalik pa sa ibang bansa. Pero ikaw ba, Ma? Ano bang mga gusto mong gawin? Anong gusto ko? Opo. Gusto mo ba magbakasyon? O kaya magtayo ng negosyo? Puro na lang kasi kami yung iniisip mo eh. Yung ikaw naman po sana. Ma, napost na ni Tita Eileen yung mga pics natin nung kasal nila. Ang cute-cute talaga nila Tita Eileen tsaka ni Tito Gary. Mukhang in love sa isa't isa. Tingnan mo meron pa dito. Sa wakas ay nagdesisyon si Sally na makipagkita na kay Bobby